Sa sandaling ito, inutusan ni Daesung si Seoyeon na gamitin ang kanyang kakayahan upang i-teleport siya sa kanyang kinaroroonan. Ngunit, iba sa kanyang inaasahan, tumanggi si Seoyeon at sinabi na hindi niya magagawa iyon. Nagtaka namang tinanong ni Daesung kung bakit, ngunit sinabi lamang ni Seoyeon na kung dadalhin niya siya sa kanyang kinaroroonan ngayon, baka pagalitan lamang niya siya. Kaya sinabi niya na antayin na lamang siya dahil pabalik na siya sa kinaroroonan niya ngayon. Matapos marinig ito, nagalit si Daesung dahil sa mababaw na dahilan nito kaya sinabi niya na nangangako siya na hindi niya siya pagagalitan. Kaya inutusan niya ulit ito na gamitin na ang kanyang kakayahan ngayon din ngunit sa halip na sundin siya, bigla namang ibinaba ni Seoyeon ang kanyang tawag na labis na ikinagulat ni Daesung. Kasunod nito, galit na sinabi ni Daesung na masyado siyang naiinis sa ugali ni Seoyeon dahil lagi nitong sinisira ang kanyang plano sa mga kritikal na sandali. Nang mapansin naman ng babaeng taga World Hunter Association na tapos na ang kanyang tawag, nakangiti niyang tinanong si Daesung kung sasama na ba siya sa kanila ngayon. Ngunit bago pa makasagot si Daesung, sinabi ni Dongcheol na hindi iyon maaari. Sinabi naman ni Chuyong na hindi sila makapapayag na isama nila ang kanilang leader. Sumang-ayon din dito si Changsik at si Harin at sinabi na maaari na silang umalis at kung ipagpapatuloy nila ang kanilang gagawin kay Daesung, ituturing nila itong pagiging hostile sa kanilang Fortress Clan. Matapos nilang sabihin ito, nagsimulang kumilos ang mga armadong lalaki at nakahanda ng umatake. Kasunod nito, sinabi ng babae na hayaan si Daesung na magdesisyon, ngunit binalaan din niya siya na kung hindi siya sasama, gagawa na sila ng aksyon laban sa kanila. Dahil naman sa sinabi niyang ito, sinabi ni Daesung na bagamat nakakapanghinayang ang mangyayari sa gusali, wala na silang magagawa dito. Ngunit sa sandaling gagamitin na niya ang kanyang kakayahan laban sa mga ito, bigla naman siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan. Labis namang nagulat ang kanyang mga kasamahan sa biglaang pangyayaring ito, at habang naguguluhan pa sila kung saan siya napunta, agad namang napagtanto ni Harin na ito ay kagagawa ng kakayahan ni Seoyeon. Sa kabilang banda, nang makita ito ng babae, agad niyang ipinaalam sa kanyang mga tauhan na nakatakas ang kanilang target at iniutos na hanapin ito sa paligid ng gusali. Pagkatapos ibigay ang utos na ito, sinabihan naman niya ang mga kasamahan ni Daesung na hindi sila maaaring umalis hanggat hindi pa nila nahuhuli si Daesung. Hindi naman sumagot ang mga ito at sa halip ay tiningnan lamang siya ng masama. Samantala, sa opisina ng Korea Hunter Association, binanggit ng sekretarya sa chairman na isang opisyal na sulat ang dumating mula sa World Hunter Association. Nagtaka naman ang chairman kung para saan ang sulat na ito kaya agad niyang binuksan at binasa ang nilalaman nito. Dito nga ay nabasa niya na pinararatangan ng World Hunter Association si Daesung bilang ang mastermind sa nangyaring mga World Gate Fracture Incident. Kaya dahil dito, nagpadala sila ng isang enforcer upang hulihin si Daesung at hinihingi nila na makipag-cooperate ang kanilang asosasyon sa kanilang enforcer para mahuli si Daesung. Nagalit naman ang chairman matapos mabasa ito at sinabi na nababaliw na ang mga ito dahil kahit gaano karaming pera ang ibigay niya sa kanila para tantanan na si Daesung, ginagawa pa rin nila ito. Matapos gusutin ang sulat, sinabi niya sa kanyang sekretarya na tawagin si Jin Ki-hong at papuntahin sa kanya ngayon din. Samantala, si Daesung na hindi inaasahan ang biglang pag-teleport sa kanya, ay ngayon ay nakatitig sa pinagpapawisang si Seoyeon. Nang mapansin naman ni Seoyeon ang ekspresyon niyang ito, agad siyang humingi ng tawad at inialok pa nga sa kanya ang ice cream na kanyang hawak upang patawarin na niya siya. Agad namang kinuha ni Daesung ang ice cream at sinimulang kainin ito, ngunit pagkatapos niyang gawin iyon, naalala niya na mayroon pa silang importanteng dapat gawin. Kaya sinigawan niya si Seoyeon at tinanong kung hindi ba siya marunong makiramdam sa sitwasyon. Pagkatapos nito, nagsimula ng maglakad si Daesung papalayo sa lugar at sinabihan si Seoyeon na sumunod sa kanya dahil kailangan pa nilang asikasuhin ang ilang mga nanggugulo sa kanilang teritoryo. Samantala, sa harapan ng Daesung Building, kasalukuyang nagbibriefing ang isa sa mga pinuno ng mga armadong lalaki at inutusan ang kanilang mga kasamahan na kumalat upang hanapin si Daesung.
Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang mga sasabihin, biglang nagsalita si Ki-hong at tinanong sila kung ano ang ginagawa nila sa teritoryo nila. Agad namang sumagot ang pinuno ng mga lalaking ito at sinabi na kasalukuyan silang nagsasagawa ng kanilang misyon, kaya binalaan niya sila na huwag mangialam sa kanilang mga gagawin. Galit namang sinigawan ito ni Ki-hong at sinabi na kung sino sila sa palagay nila para magsagawa ng kanilang misyon dito nang wala ang kanilang pahintulot. Matapos marinig ang pagtanggi ng grupo ni Ki-hong na makipag-cooperate sa kanila, sinenyasan niya ang kanyang mga kasamahan at pagkatapos niyang gawin ito, inilabas na ng mga ito ang kanilang mga sandata at nakahanda ng atakihin ang kabilang panig. Ngunit bago nila gawin yon, muli niyang pinaalalahanan si Ki-hong na kung aalis na sila ngayon, wala nang magiging problema para sa kanila. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, agresibong inutusan ni Ki-hong ang kanyang mga tauhan na humanda na sa pakikipaglaban. Pagkatapos niyang sabihin ito, naglabas na rin ng kanilang mga sandata ang kanyang mga tauhan at handa na ring makipaglaban. Ngunit bago pa sila makagawa ng kahit ano, biglang may sumulpot sa pagitan ng dalawang ito. Ito ay walang iba kundi ang ating maangas na bida na ngayon ay nakapamulsa pa na para bang wala siyang kinalaman sa mga nangyayari. Nang makita naman siya ng mga kalaban, agad na iniutos ng pinuno ng mga ito na hulihin siya. Habang papalapit na ang mga ito kay Daesung, nakangiti namang ginamit ni Daesung ang kanyang kakayahan na area exchange. Pagkatapos niyang gawin ito, biglang napahinto ang mga lalaking sumusugod dahil nakaramdam sila ng matinding pagbabago sa kanilang katawan at pagkatapos ay naglaho na sila sa kanilang kinatatayuan. Habang nagugulat pa si Ki-hong kung saan napunta ang mga ito, natagpuan naman ng mga kalaban ang kanilang mga sarili sa loob ng impyerno sa Cemetery Garden. Habang sinusuri pa ng mga ito ang nakakilabot na lugar, nagsimula namang lumitaw sa kanilang paligid ang mga halimaw na residente sa lugar na ito. Nang makita naman ng mga kalaban ang mga halimaw sa kanilang paligid, naisip ng mga ordinaryong sundalo na totoo ang kanilang hinala na si Daesung ang mastermind sa mga nangyayaring gate fracture dahil mayroon silang mga halimaw na katulad nito. Pagkatapos nito, inutusan na niya ang kanyang mga kasamahan na sugudin at paslangin ang mga halimaw na ito. Ngunit habang ginagawa nila ito, makikita na dehado ang kanilang grupo laban sa mga halimaw at unti-unti silang napapaslang. Lalo pang nagpalala dito nang may biglang lumabas na mga higanting ugat sa kanilang paligid at sinimulan silang puluputan ng mga ito. Kasabay nito, hindi sila tinitigilan ng mga halimaw kaya makalipas lamang ang ilang sandali, isa-isa nang napaslang ang mga kalaban. Habang nasa bingit naman ng kamatayan ang pinuno ng grupong ito, sinigawan niya si Daesung at tinawag na isang duwag at pinalalabas siya. Matapos niyang sabihin ito, ibinato siya ng halimaw sa di kalayuan, at habang iniinda pa nito ang kanyang natanggap na mga pinsala, bigla namang lumitaw si Daesung sa kanyang harapan na labis niyang ikinagulat. Habang nakatayo naman si Daesung sa kanyang harapan, nag-umapaw ang kanyang kapangyarihan, at bigla nitong ginamit ang kanyang kakayahan na soul domination sa pinuno ng mga kalaban. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo, at pagkatapos ay tuluyan nang nakontrol ni Daesung ang kalabang ito. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay palike, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat at see you on our next video. God bless you all.